Sa likod ng matataas na pader ng New Bilibid Prison ay isang mundo na hindi nalalayo sa ginagalawan nating mga nasalaya. Ang mga preso may kanya-kanyang grupo na nagsisilbing sandigan habang nakapiit. Pero para sa iba, ang mga grupo ring ito ang kumukonsinti na ipagpatuloy ang mga maling ginagawa. May news to go si JP Soriano. Simula pa noong dekada 50, nagahari na ang mga gang sa loob ng Bilibid. Katunayan, ayon sa isang pag-aaral na inilathala noong 2012, 9 sa 10 preso ang miyembro ng mga gang. Hindi naman daw kasi ito tahasang ipinagbabawal ng Bureau of Corrections. Katunayan, pinapayagan pa nga ang pagtatatag ng mga organisasyon. Hindi maiwasan yan. May tatawag na psychological security ngayon tao. Even in every school, sa ibang area, nagkakaroon ng mga club. It is part ng ating Bucor Operating Manual na may tatawag na Council of Elders. Not necessarily pangkat. Ang konsepto raw sa likod nito para matulungan ang mga tauhan ng Bilibid na mapanatili ang disiplina. Lalo na't hindi naman lingid sa kaalaman ng publiko na congested ang mga kulungan at kulang na kulang ang mga prison guard. Pero kalaunan ang mga pangkat na uwi sa karahasan. 1968, nang mahatulan time imprisonment ang 14 na miyembro ng Sige-Sige Gang na pumatay sa mga miyembro ng kaaway nilang OXO sa isang riot. February 2012, muling nasangkot ang Sige-Sige sa isang kaguluhan. Patay ang isang miyembro ng nakabanggaang gang na komando. Humarap sa amin ang leader ng isa sa 2 gang na ito para ipaliwanag ang gang culture sa loob. Bilang isang member ng gang at bilang isang bosyo at sa 12 taong kong pagkakakulong, para sa akin, pwede kong sabihin personal, mahirap mamuhay rito ng hindi ka kasama sa isang gang. Para kasing ituturing ka nilang isang tunay na miyembro ng pamilya. Nagkasakit ka, may magkakalinga sa'yo. Sa paglakas ng kapangyarihan ng mga gang leader, nabuo ang tila kultura ng mafia sa Bilibid. Sa ilang pagkakataon nga, ayon sa Department of Justice, pinapapatay ng gang leaders ang mga kakonsyaba nilang tauhan o opisyal ng Bureau of Corrections kung hindi tumutupad ang mga ito sa usapan. I know at least of 2 killings, of 2 high officials in the NBP na sa ang suspicion, they have links with yung mga criminal syndicates inside the NBP. And because of that, sila ay pinatay o in-execute. Illegal na droga raw at iba pang illegal na gawain ang karaniwang nagiging ugat ng lahat. Every small thing na mabigay mo sa kanila, like makatawag sila, mabigyan ng alak, mabigyan ng babae, di ba? Mabigyan ng drugs. Malaking bagay sa kanila yan di ba? So, yun ang mga, these are the things that need to be stopped. At ang labanan sa kulturang ito, pera. Kung sino ang mas mayaman, siya ang mas makapangyarihan. Tinatrato bilang mga hari. Pera-pera po ang labanan dyan. Pag may pera ka, kahit wala kang sakit, pwede kang ilabas. Pero yung mga kawawang inmates doon na dapat ilabas, na malulubay yung mga sakit, at doon na mismo namamatay sa NBP Hospital, hindi mailabas dahil walang pera. Kwento noon ng dating presong si Congressman Romeo Halosos, ang mga mayamang tulad niya, pwedeng magpatayo ng kubol o yung maayos na tahanan. Meron pa nga raw siyang sariling cook noon. Kaya tutol si Halosos sa pagpapagiba ng mga kubol. Dapat hindi. If that happens, balik na naman ang gulo sa Bilibid. You allow a prisoner to rehabilitate himself. And part of that is to allow them to live normally. Ayon kay Halosos, nananatili siyang mayaman dahil sa mga negosyo niya sa labas. Pero ang ibang high-profile inmate, nadiskubre kamakailang yumayaman pala dahil sa nagpapatuloy nilang drug trade sa loob. Mismong si Bucor Director Franklin Bukayo ang umamin sa House Justice Committee noong Oktubre na talamak pa rin ang drug trade sa Bilibid. May nahuhulihan tayong mga inmate na meron. Nakukuha na natin ng drugs. Nga ho, saan nga nila nakukuha yan? Nakakulong sila dito. Gaya ng sinabi niyo po, ang pumapasok dito, visitors. Sa bisita, pero our own personnel.
Mga sarili niyong tao? And yung mga support system natin, mga pinapasok na mga materials inside. Makailang beses na noong pinuna ang hindi magandang kondisyon ng mga preso sa Bilibid. Siksikan, hindi nakakaganang pagkain, may mga nagkakasakit pa. Pero ang isang mukha pala ng Bilibid kung saan nagahari ang mga dapat sanay pinapanagot sa batas. Tila mahirap ding masikmura. JP Soriano, GMA News.